Bida Balita ngayong tanghali. Bilang ng mga nasawi sa malakas na lindol sa Japan sumampa na sa 57. Search and rescue operations nagpapatuloy. Ilang Pinoy sa Japan ibinahagi ang karanasan sa kasagsagan ng malakas na lindol. Kalagayan ng mga Pilipino doon patuloy na minomonitor ng Philippine Embassy. 5 Coast Guard crew patay sa pagbangga ng eroplano sa Japan Airlines jet. Tatlong pulis na nagpaputok ng baril noong pagpapalit ng taon, posibleng matanggal sa serbisyo. Basura sa Baguio City tumaas ng 30% sa nakalipas na holiday season. At tips sa tamang diet at pagbabawas ng timbang, alamin. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, January 3, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali, mahigit 100,000 mga mamamayan sa Ishikawa Prefecture sa Japan ang pinalikas matapos yanigin ng 7.6 magnitude na earthquake ang rehiyon. Samantala, isinalaysay naman ng isa nating kababayan ang kanyang naranasan dahil sa malakas na lindol. Narito ang balita ni Nerissa Dando. Inalis na ang tsunami warning at ibinaba na ito sa advisories matapos ang 7.6 earthquake sa Ishikawa Prefecture sa Japan. Ito ang pinakamalakas na lindol sa rehiyon sa loob ng 4 na dekada ayon sa US Geological Survey. Naiulat din ang nasa 60 aftershocks ng mga otoridad. Dose-dose ng mga building din ang nag-collapse sa iba't ibang bayan sa Japan. Kaya naman nasa 100,000 mga residente ang pinalikas ng mga otoridad at pinalipat sa matataas na lugar at binigyan ng mga pangunahing pangangailangan. Samantala, nakabalik na sa kanyang bahay sa Komatsu City, Ishikawa Prefecture ang ating kababayan na si Gloria Abe matapos ang ilang oras pagkatapos ng malakas na lindol at isinalaysay ang kanyang naging karanasan. Sa awa at tulong ko ng Diyos, hindi naman po kami gaano naapektuhan. Kaya lang, talagang hindi po tumigil yung alarm ng cellphone. Talagang malakas po talaga. Kanina po, natutulog po kami ng asawa ko. Yung unang lindol na naramdaman namin, mahina lang siya, mabagal lang. Hindi namin pinansin kaya tuloy lang po kami nahiga. Yung mga 3 minutes lang na lumipas, bigla po talagang lumakas yung lindol. Kaya naman, nagdesisyon na ang mag-asawa na lumabas mula sa kanilang apartment, dala ang ilang mahahalagang gamit. Ako naman po sa awa ng Diyos, lagi naman po ako may ready rin na yung mga importanteng papeles o yung mga passport, yun lang naman ang binitbit namin. Nag-message yung dito sa City Hall at saka yung sa mga pulis dito na malapit sa amin na mag-evacuate kayo, lumabas kayo sa sariling yung bahay. Pinapunta ang mga residente sa malapit na bundok upang makaligtas sa nagbabadyang tsunami sa lugar. Kung ano yung nabitbit namin, pumunta na kami. Hele-helera kami papunta ng Hakusan kung tawagin sa may part ng bundok. Papuntang bundok yun. Doon sa lugar na yun, meron namang parkingan doon, kaya lang, sobrang lamig kasi maraming yelo doon eh. Dito natunaw na po yung yelo, yung yebe. Matapos ang ilang oras na paghihintay, nakauwi naman ng ligtas ang mag-asawa sa kanilang bahay. Pagdating namin doon, nakahintay lang kami sa parking. At kasama din po namin yung alaga ko. Hindi po tumitigil yung news na pinapakinggan namin sa radyo. Tapos ang namin sa cellphone, lagi naka-alert din. Naghintay kami doon ng almost 1 hour sa part ng bundok na yun, sa parkingan lot.
Ayun, patuloy pa rin po ako nagdadasal na sana wala pong Patuloy pa rin ang pagtaas ng casualties at libo-libo ang nawala ng tahanan. Tuloy-tuloy din ang rescue mission sa mga taong natrap sa mga building at pagbibigay ayuda sa mga displaced residents. Sinigurado naman ni Prime Minister Fumio Kishida na malapit nang dumating ang tulong sa lugar at ginagawa ng pamahalaan at ng Self-Defense Force officials ng Japan ang lahat bagamat may kahirapan dahil sa mga nasirang kalsada. Ni Risa Dando, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umakyat na sa 57 tao ang bilang ng mga nasawi sa lindol sa Japan. Nagpapatuloy ang rescue efforts upang maabot ang coastal areas kung saan marami ang hinihinalang na trap sa libo-libong bahay na napinsala. May mga gusali ring nasunog at nagtamo rin ng sira ang maraming kalsada dahilan upang maunsyami ang operasyon ng rescue services. Epicenter ng 7.6 magnitude na lindol ang Noto Peninsula sa Central Japan. Ayon kay Japanese Prime Minister Fumio Kishida, nagkukumahog ang mga rescuer na masagip ang mga survivor. Nagalok na ng tulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan sa kanyang pahayag sa social media platform na X. Sinabi ng Pangulo na handa siyang magpadala ng anumang klaseng assistance at support kasunod ng malakas na lindol noong Lunes. Mahigpit din anya ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Japanese government upang matiyak na nasa maayos na kalagayan ang mga Pilipino doon. Ilang Pilipino na rin ang naiulat na lumikas pagkatapos ng lindol sa Japan noong Lunes. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng Philippine Embassy sa Tokyo sa community leaders upang maibigay agad ang anumang pangangailangan ng mga Pilipinong naapektuhan ng 7.6 magnitude quake. Narito ang report ni Jed Neresina. 1,300 ang mga Pilipinong nasa Ishikawa, Japan na siyang epicenter ng nangyaring lindol noong Lunes. Sinabi ni Philippine Ambassador to Japan Mylene Albano na walang naiulat na kababayan nating nasaktan o nasawi sa nasabing lindol. Wala pang inilalabas ang Japan na actual assessment kung gaano kalaki ang naging pinsala ng lindol sa kanilang bansa. Gayunman, nagpadala na ng emergency assistance augmentation si Prime Minister Kishida upang matulungan ang mga taong nasa apektadong lugar sa Japan. Nakahanda naman ang evacuation centers ng Japan kung saan ang iba ay pumunta na rito habang ang iba ay nanatili sa kanilang mga tahanan dahil sa ilang daan at tulay na nag-crack dahil sa lindol. He had deployed personnel from the Self-Defense Forces of Japan and sa mga police stations po nila and fire stations to augment yung emergency assistance and personnel na nandun na po sa affected regions. They also are continuing to coordinate with the local government units para malaman po talaga nila yung extent ng damage. Sinabi rin ni Ambassador Albano na mayroon ng established community ang mga Pilipino sa Ishikawa. Kaya hindi man nila isa-isang nakukumusta ang mga Pilipino sa Japan, tuloy-tuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng embahada sa community leaders ng lugar. So we are in constant touch naman even throughout the year with our Filipino community leaders. Sa mga nangangailangan ng tulong, maaaring bumisita sa website ng Philippine Embassy sa Tokyo na tokyo.philembassy.net o tumawag sa embassy telephone number na 5562-1600. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakaligtas ang 379 na mga pasahero sa nasunog na Japan Airlines plane kasunod ng pagbangga nito sa isang Coast Guard aircraft sa Haneda Airport sa Tokyo, Japan araw ng Martes, January 2. 5 crew ng Coast Guard ang nasawi, habang sugatan naman ang kapitan dahil sa insidente. Nagliyab ang apoy sa JAL Airbus A350 airliner habang padausdos sa tarmac.
Natupok ng apoy ang airliner pero bago pa magliyab ay nakalabas ang mga pasaherong sakay nito pati na rin ang cabin crew. Batay sa mga opisyal, wala pang ulat ng engine problem o iba pang suliranin sa airliner bago ang paglapag nito. Patungo naman sa Niigata sa Japan's West Coast ang Coast Guard plane upang mag-deliver ng tulong kasunod na malakas na lindol. Pansamantalang naantala kagabi ang ilang flights sa Ninoy Aquino International Airport na babiyahe sana patungo ng Japan. Ito ay bunsod ng nangyaring pagkasunog ng isang eroplano ng Japan Airlines matapos na bumangga sa Coast Guard aircraft sa Haneda Airport, kaya't kinakailangan na isara ang runway. Pero base sa huling update ng Manila International Airport Authority, nakaalis na rin ang mga naantalang flight matapos na makakuha ng clearance. Roundup Balita. Plano ng Commission on Elections ang pagbubukas ng voters registration para sa May 2025 midterm election sa susunod na buwan. Sa isang pahayag, sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na maaaring mag-umpisa ang pagpaparehistro sa unang linggo ng Pebrero at tatagal hanggang Setyembre 2024. Dagdag din ni Chairman Garcia na wala pang pinal na desisyon ang Commission on Banks sa schedule ng voters registration. Nagpaalala rin ang poll body noong Lunes sa mga Pilipino sa ibang bansa na magparehistro para sa 2025 midterm elections. Nasa 15,000 pulis ang planong i-deploy ng Philippine National Police sa traslasyon sa Enero 9. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, nakikipag-ugnayan na sila sa mga organizer at iba pang government agencies upang matiyak ang kaayusan sa araw na ito. Magpapatupad ng restrictions ang PNP sa controlled areas sa harap ng Quiapo Church. Parehong ruta pa rin ang gagamitin sa traslasyon. Sa ngayon ay nagsasagawa na rin ng clearing operations ng lokal na pamahalaan ng Maynila sa tulong ng iba pang ahensya. Nagpaalala rin ang pambansang pulisya sa mga sasama sa taunang araw ng itim na Nazareno na huwag nang magdala ng mga ipinagbabawal na gamit. Tumaas ang 2024 budget ng Bureau of Corrections sa Bucor kumpara noong 2023. Mula sa 6.1 billion pesos ay naging 7.4 billion pesos ito ngayong taon. Kasama sa bagong proyekto ng Bucor ay ang paglalagay ng K9 sa lahat ng operating prisons at penal farms sa labas ng Metro Manila. Gayon din ang pag-i-install ng CCTV systems sa penal colonies na maaaring ma-monitor sa National Headquarter at Command and Control Center sa Director's Quarter. Tumaas ng 30% ang ridership sa MRT3 noong 2023. Batay sa datos ng MRT3, nasa higit 129 million ang kabuang bilang ng mga pasaherong sumakay sa MRT3 noong nakaraang taon. Mas mataas ito ng nasa 30 million passengers kumpara sa higit 98 million passengers sa kabuuan ng 2022. Ayon kay MRT3 Officer in Charge Georgette B. Aquino, ang pagtaas ng ridership ay dahil sa ginawang enhancement sa railways at epektibong maintenance program nito. Gayon din ang pagbalik ng mas maraming mga manggagawa sa on-site works. Noong August 22, 2023, naitala ang pinakamataas na ridership sa isang araw na umabot ng higit 450,000 passengers. Pabor ang karamihan ng mga Pilipino sa pagtugon ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa West Philippine Sea disputes. Batay ito sa 2023 third quarter survey ng Okta Research Group. At para sa detalye, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rose, ilang Pilipino yung sumusuporta sa mga pulisiya ni PBBM kaugnay ng pinagtatalunang teritoryo sa West Philippine Sea?
Aga, 58% ng mga Pilipino ang sang-ayon sa mga polisiya at programa ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kaugnay ng West Philippine Sea disputes sa pagitan ng Pilipinas at China. Batay ito sa third quarter 2023 tugon ng masa survey ng Okta Research. Isinagawa ito mula September 30 hanggang October 4, 2023 sa pamamagitan ng panayam sa 1,200 respondents. Mas mataas ito ng 15% sa 43% na naitala sa second quarter survey ng Okta Research noong July 2023. Pinakamataas ang antas ng pagsang-ayon sa Metro Manila, samantalang pinakamababa naman sa Visayas at Mindanao. Bukod dito, natukoy din ng Okta na karamihan ng mga kababayan pabor sa dual approach ng pamahalaan upang igiit ang ating karapatan sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng diplomasya at gayon din ng military action. Sa uling bahagi ng 2023, tumindi pa ang agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea, kabilang na ang paggamit ng water cannon at mapanganib na maneuver laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Rosalie Coz. Iginiit ni Albay 1st District Representative at Liberal Party President Edsel Lagman na may depekto ang 2024 national budget na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Anya, maaaring questionin ang 449.5 billion pesos na halaga ng unprogrammed appropriations na isiningit ng Bicameral Conference Committee. Nagbabalik si Rosalie Coz. May constitutional infirmity o depekto ang 2024 General Appropriations Act na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Batay ito kay Albay 1st District Representative at Liberal Party President Edsel Lagman. Anya, labag sa saligang batas ang 449.5 billion pesos na halaga ng unprogrammed appropriations na isiningit ng Bicameral Conference Committee. Bukod pa ito sa 281.9 billion pesos na inirekomenda ng tanggapan ng Pangulo sa National Budget o National Expenditure Program. Ayon sa mambabatas, maaari itong questionin sa Korte Suprema. Ito ay dahil batay sa konstitusyon, hindi maaaring taasan ng Kongreso ang nirekomendang appropriations ng Pangulo na nakasaad sa National Expenditure Program para sa operasyon ng pamahalaan. Nasa 5.768 trillion pesos ang halaga ng programmed appropriations at 281.9 billion pesos naman ang unprogrammed sa 2024 National Expenditure Program. Giit ni Representative Lagman, naging kanlungan na ng partisan at pet projects ang unprogrammed appropriations. December 2023 nang lagdaan ni PBBM ang 2024 national budget. Hindi nito vetoed ang 449.5 billion pesos na increase o itinaas sa unprogrammed funds. 2 budget provisions lang ang vetoed ng presidente, ang may kinalaman sa Department of Justice Revolving Fund at pagpapatupad ng National Government's Career Executive Service Development Program. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa pagpasok ng taong 2024, planong mas ilapit ng Department of Health ang serbisyong pangkalusugan sa mga Pilipino. Pagbubutihin din ng ahensya ang pangangalagang pangkalusugan para sa lahat. Narito ang report ni Jed Neresina. Dekalidad na serbisyong pangangalagang pangkalusugan sa lahat ng Pilipino. Ito ang nais pang pagbutihin ng Department of Health ngayong taon. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, tinutukan nila noong nakaraang taon ang pagtatayo ng mga pasilidad, lalo na sa mga probinsya na naglalayong magbigay ng makabagong serbisyong medikal sa mga tao. Ang ating mga nakaraang programa kasi ay modernize natin ang ating mga ospital at pinalaki ang kanilang mga bed capacity. Pero karamihan pa rin ng mga kababayan natin malalayo doon sa mga regional hospital. So ilalapit po natin to by creating a national ambulatory and urgent care centers sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Dagdag ni Herbosa, plano nang gawing moderno ang DOH na tutugon sa pagbibigay ng pantay-pantay na serbisyong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Layunin ding matutukan ng kagawaran ngayong taon ang pagbabakuna ng mga batang wala pang 5 taong gulang at mapataas ito hanggang 75%.
Kasabay nito ang pagpapababa sa stunting o undernutrition rate sa mga maliliit na bata mula sa kasalukuyang 27% hanggang 14%. Kasama rin sa tututukan ang mabawasan ang maternal mortality death at teenage pregnancy. Isa rin ang tuberculosis at human immunodeficiency virus na nais ng ahensyang mapababa ang kaso. Target din ng DOH na mabawasan ang kaso ng hindi nakakahawang sakit tulad ng hypertension, cardiovascular disease, diabetes at cancer. Dagdag pa ni Secretary Herbosa, marami ring namamatay sa motorcycle crash incidents kaya palalakasin ng DOH ang road safety lalo sa mga nagmomotorsiklo. Nag-hope ako na mapaganda natin as planned ang primary care ng ating buong bansa, na ang lahat ng Pilipino magkaroon ng equity, health equity. That means access sa kalusugan at serbisyo ng kalusugan. At ang lahat ng kababayan natin maging malulusog, matitipuno ang katawan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ngayong pag-uumpisa ng 2024, ang perfect time upang makapag-ipon. Alamin ang mga paraan upang makapag-save ng pera kahit maliit lang ang kita. Narito ang report ni Rosalie Coz. 5 taong namasukan bilang barbero si Jennifer at dahil sa sipag at tiyaga mula sa pangangamuhan sa isang barberya, ngayon ay may-ari na siya ng sariling barbershop sa Quezon City. Kada araw, umaabot sa 20 ang kanyang customers. At dahil 5 buwan pa lamang bukas ang sariling barberya, araw-araw itong operasyonal. Nakamit ni Jennifer ang tagumpay na ito sa pamamagitan ng pag-iipon ng tip mula sa kanyang mga customer kada araw. Karamihan po sa kliyente ko minsan may nagtitip, iniipon ko yun sa galon. Kada po nagbibigay, iniipon ko siya. Kaya po talagang porsigido kung ito, tinayo ko to. Galing po sa mga ganun po yun. Hindi po ako yung nag-aaksaya sa pera. Normal lang na sa pag-uumpisa ng taon, marami ang nais nang magsimulang makapagtabi ng pera para sa hinaharap. Hindi lang ng sarili kundi maging ng pamilya. Pero paano nga ba epektibong makakapag-ipon? Nagbahagi ang financial advisor na si Mr. Edward Salde ng ilang ipon tips, gaya ng pagbabago sa spending habits o sa ugali ng paggastos. Gumastos na naaayon sa budget, i-monitor ang mga gastusin, alamin ang dahilan kung bakit at para saan ang pag-iipon. Itabi ang 10 hanggang 20% ng buwan ng sahod o kita para sa savings. Track your expenses din. So mahalaga na list down all your expenses kasi isa sa mga common mistake natin dito is hindi natin alam yung in and outs ng pera. Maganda ring magkaroon ng multiple bank accounts. Ang isa para sa savings, personal at emergency funds. Kung nahihirapang makapag-ipon dahil sa dami ng gastusin at sakto lang ang kinikita, humanap ng additional source ng pagkakakitaan, gaya ng online selling, buy and sell, part-time jobs at freelance. Epektibo rin anya ang paluwagan o ipon challenge. Ang maganda kasi with Ipon Challenge, once na matapos mo yung challenge na yun, meron kang sense of fulfillment na nararamdaman. Why? Kasi imagine, kinumit mo yung sarili mo for within 1 year, then once na matapos mo yung goal mo na yun. Kumbaga, somehow nakapagbigay siya ng sense of fulfillment. Sabi pa ng eksperto, huwag mag-ipon kung may natira lang sa pinagkakakitaan, kundi mag-ipon muna bago gumastos ng gumastos. Ito'y lalo na't mahaba ang listahan ng mga dahilan upang makapag-save ng pera para sa hinaharap. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa ka ba sa mga nadagdagan ng timbang nitong holiday season at nagbabalak na mag-diet ngayon? Maghinay-hinay po muna kayo dahil sa halip na maging healthy, alam nyo ba na pwedeng makasama sa isang tao kung mali ang paraan ng pagda-diet para mabawasan ng timbang? Narito po ang report ni EJ Lotok.
para mas maging motivated po tayo sa ating mga dieta, kailangan enjoyin po natin yung pinaka-process. Ang mga dalas po kasing pagkakamali ng maraming mga kababayan po natin ay yung crash dieting na tinatawag, kung saan gusto nilang mabawasan yung timbang po nila ng mabilis. Ang goal niyo ba sa taong ito ay mag-diet? Napakahalaga na naka-mindset ka kung ikaw ay nakaplanong magbawas ng timbang. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagda-diet para maging slim, ngunit tungkol sa mas malusog na pangangatawan o healthier lifestyle. Ang cycle ng pagsisimulang mag-diet, pagkatapos ay bumabalik sa dating gawi, at muling pagtaba ay pangkaraniwang nangyayari sa maraming tao. Ito ang tinatawag na yo-yo dieting, at maaari itong makapinsala sa parehong pisikal at mental na kalusugan. So ang nangyayari, tinatanggal nila yung mga pagkain na nai-enjoy nila dati. Ngayon, pagka na-reach nila yung goal weight po nila, bumabalik sila dun sa mga nakasanayan nila dati. Kaya po hindi nagiging sustainable yung pinaka-diet po nila. Ngayon, kung tatanungin po ninyo anong pinakamabisang diet, ang pinakamabisang diet is yung ating mismong nakasanayan. Hindi rin makakabuti na sa iyong pagdadayet ay hindi masasapatan ang sustansyang kinakailangan ng iyong katawan kung ikaw ay kumakain ng mga unhealthy foods. Ngunit paano nga ba ang tamang paraan? Narito ang ilang tips mula sa mga eksperto para maiwasan ang yo-yo dieting at matulungan ka sa pagbabawas ng iyong timbang. Set realistic goals. Losing 1 to 2 pounds per week ay healthy at achievable goal. Huwag maghangad ng quick fixes o matinding pagbaba ng timbang sa maikling panahon. Adopt a balanced diet. Instead na bawasan ang pagkain ng marami, magbalanse ng dieta kung saan may iba't ibang variety ng nutrients. Ito ay makakatulong na mas satisfy ang ating cravings. Regular exercise. Isama ang physical activities sa iyong pang-araw-araw na gawain. Maaari itong maging kasing simple ng paglalakad sa paligid ng bloke o isang klase ng sayaw. Maghanap ng isang bagay na iyong kinagigiliwan. Listen to your body. Kumain kapag ikaw ay nagugutom at huminto kapag busog na. Kailangan ay alam natin ang pagkakaiba ng physical hunger and emotional hunger. Make permanent lifestyle changes. Sa halip na mag-diet, isipin kung paano mo mababago ang iyong lifestyle. Maaaring kabilang dito ang pagluluto sa bahay ng mas madalas, pagkain ng mas maraming prutas at gulay, o bawasan ng pagkain ng mga processed food. Stay hydrated. Uminom ng maraming tubig na makakatulong upang maiwasan ang nararamdamang gutom at maging hydrated. Get support. Ito man ay isang dietitian, a supportive friend, or a weight loss group. Ang pagsama sa mga taong makakaunawa ng iyong journey ay malaking pagkakaiba. Be patient. Weight loss takes time. Huwag tayong ma-discourage kung hindi pa natin nakikita agad ang resulta. Tandaan na ito ay mahabang proseso ng pagbabago. Ngayon, ano ba ibig kong sabihin? Imo-modify po natin yung diet natin. Hindi po tayo mag-aalis ng mga bagay kung tayo po ay isang healthy individual. Hindi po natin aalisin totally yung mga comfort foods po natin. Yun po kasi ang number one na dahilan kung bakit hindi po nagiging sustainable yung diet ng isang individual. Tandaan, ito ay hindi lamang tungkol sa pagbabawas ng timbang, kundi sa pagkakaroon ng mas malusog na pangangatawan. Kaya palaging kumonsulta sa isang healthcare professional bago magsimula ng anumang bagong programa sa dieta o ehersisyo. Hindi naman nangangahulugan na hindi mo na ma-enjoy ang inyong mga paboritong pagkain. Ngunit makakabuti kung ine-enjoy natin ito na may disiplina. Remember, it's not about being perfect. It's about discipline. Kapag mayroon kang disiplina sa iyong lifestyle, ay doon magsisimula ang pagbabago. Keep going at tandaan kung bakit ka nagsimula. EJ Lotok, Q1 TV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng matanggal sa serbisyo ang 3 pulis na nagpaputok ng baril noong pagpapalit ng taon.
Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, kapag napatunayan na may kapabayaan ang mga ito sa paggamit ng kanilang mga armas, ay tiyak na matatanggal sila sa serbisyo. Mula sa Camp Crame, ang detalye hatid ni Lea Ilagan live. Lea, kumusta ang investigasyon ng PNP dito sa 3 pulis na nagpaputok ng baril noong pagpapalit ng taon? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Umuusad na nga ang investigasyon laban dito sa 3 pulis na naitalang nagpaputok ng baril noong pagpapalit ng taon. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, ang 3 pulis ay mahaharap sa kasong administratibo at kriminal kung mapapatunayang may kapabayaan sa paggamit ng mga ito ng kanilang mga armas. Maaari din silang maalis sa serbisyo. Isa sa pulis na nagpaputok ng baril ay naitala sa Zamboanga City. Ito'y matapos na kunin ang baril ng kasamahan niyang pulis at pinaputok ito sa likod ng kanilang police station habang nag-iinuman. Ang dalawa naman, Ella, ay naitala sa Malabon at Quezon City. Sa kabuuan, Ella, nakapagtala ang PNP ng 13 kaso ng illegal discharge of firearms kung saan naaresto ang lahat ng mga sangkot dito at 8 baril din ang nakumpiska. Ella? Alright, maraming salamat, Lea Ilagan. Tutulungan ng Office of the Transportation Cooperatives o OTC na makapasok sa mga nabuong kooperatiba o korporasyon ang mga jeepney driver na hindi na makakapamasada dahil hindi umabot sa deadline ng consolidation ang kanilang mga unit. Tutol naman dito ang piston at sinabing kapalpakan ito sa implementasyon ng modernization program. Umaasa rin ang Transport Group na maglalabas pa ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema para ipatigil ang Jeepney Modernization Program. Narito ang report ni JP Nunez. Nasa halos 40% pa lang ng mga tradisyonal na jeep sa National Capital Region ang nakapasok sa kooperatiba o korporasyon noong December 31 deadline. Papayagan na lang makabiyahe hanggang sa January 31 ang mga tradisyonal na jeep na hindi nag-consolidate pero mai-issuehan na sila ng show cause order. Ayon sa Office of the Transportation Cooperatives, tutulong sila sa mga jeepney driver na hindi na maipapasada ang unit ng jeep. Paliwanag ni OTC Chairman Andy Ortega, ang trabaho ng kanilang opisina ay palakasin ang mga kooperatiba at tiyaking tuloy-tuloy ang pasada ng mga jeep. Iko-coordinate anya nila ang mga jeepney driver sa mga kooperatiba sa iba't ibang bahagi ng bansa para patuloy pa ring makapamasada. Yung mga drivers po nila, tutulungan po ng OTC para mabigyan po sila ng trabaho doon sa mga kooperatiba nationwide na pwedeng mag-assume ng mga ruta ng hindi na-consolidate. Si Eli Bandido, jeepney driver sa rutang Project 2 and 3 hanggang Recto, hindi nakapasok sa consolidation ang ipinapasadang jeep. Hindi daw ito tinanggap ng kooperatiba na kanilang ina-applyan dahil hindi qualified sa rutang itatalaga sa kanila. Nag-iisip na umano siya ng ibang hanap buhay sakaling hindi na talaga makapamasada. Ang biyahe namin hanggang katapusan ng January. Hulihin na ito pag halimbawa binyahe pa. Walang balak, parang mula ng probinsya. Si Aljen Ramos naman, nagpa-opera sa abroad ang kanyang operator kaya hindi na naasikaso ang consolidation. Batid din niya na hanggang January 31 na lang siya makakapamasada. Susubukan umano niya na makipamasada sa ibang operator. Pero kapag walang mapapasukan, ay uuwi na lang rin siya sa probinsya. Ganap na lang ng ibang hanap buhay. Ganun lang naman eh. Tsaka marami namang kakilalang driver, pwede naman ako ma-apply dun eh. Makikibiyahe. Para sa Transport Group na piston, tama ang kanilang pananaw na libo-libo talagang mga tsuper dito pa lamang sa NCR ang mawawala ng hanap buhay dahil sa full implementation ng modernization program. Yun ang isang naging malaking problema sa programa eh, na parang pinagbabangga-bangga yung sector na sinasabi nga natin, so ililipat at ililipat din lang mula doon sa traditional, ililipat doon sa mga kooperatiba. Bakit na hindi na lamang nila i-maintain yung kasalukuyang kaayusan ng ating public transport? Ayon pa kay Modi Floranda, National President ng grupo, may mga kasamahan na rin sila sa ibang mga ruta sa Metro Manila
ang hindi na pumasada. Pero hinikayat muna nila itong pumasada dahil may panahon pa naman sila hanggang January 31 at umaasa pa rin ang piston na maaari pang ilabas ng Korte Suprema ang Temporary Restraining Order o TRO laban sa PUVMP. Mayroong mga ilang ruta na nangamba, nangamba yung ilang mga operator, pero nung paliwanagan naman natin ay bukas, magsisibiyahin na sila bukas dahil sabi nga natin ay merong 1 month na ibinigay ang LTFRB, gamitin yung 1 month na yan para tuloy-tuloy tayo mga pag-servisyo sa ating mamamayan hanggang tayo inaantay natin yung ano magiging desisyon ng Korte Suprema. Ayon naman sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, susurihin pa ng board ang kabuuang datos kung ilan ang nagpa-consolidate na mga PUV. Ito ang pagbabatayan kung aling mga ruta ang may 60% consolidation rate o mas mababa pa. Sa mga ruta na 60% ang consolidation, hindi na papayagang mapalawig ang prangkisa ng mga jeepney na hindi umabot sa deadline. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinikayat ng abogado ng mga petitioner kontra PUV franchise consolidation ng LTFRB na hintayin muna ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa kanilang petisyon bago sana isapinal ang deadline ng consolidation. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, dahil wala pa ring TRO laban sa PUV franchise consolidation, ano ang susunod na hakbang ng mga petitioner? Magandang tanghali, Ella. Sinabi ng abogado ng mga petitioner tulad ng Piston na si Attorney Nery Colmenares dahil wala pang ang Temporary Restraining Order o TRO na inilabas ng Korte Suprema hanggang sa mapaso na, Ella, ang deadline ng pamahalaan sa PUV franchise consolidation nitong nakaraang December 31, 2023. Maaari niya silang maghain muli ng bagong petisyon sa Korte na hihiling naman ng status quo ante-order o ibig sabihin nito, Ella, ay ibalik sa kung ano yung dati. Ngunit dagdag pa ni Attorney Colmenares, maiging hintayin muna partikular ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang desisyon ng Supreme Court hinggil sa kanilang petisyon. Maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. anya ay maaari ding maglabas ng pahayag hinggil dito na dapat hintayin ang desisyon ng Korte, huwag kansilahin ang prangkisa ng umiiral na PUV operators. Kapag hindi naman umano ipapatupad ang PUV franchise consolidation, ay walang pinsala o injury na mangyayari. Pero kapag ipinatupad ito at hindi na papayagang pumasada ang maraming operator at driver, malaki ang epekto sa kanilang kabuhayan at maging sa mga commuter. Batay din umano sa nakuha nilang impormasyon, hindi naman kaagad na ang mga jeep na magagamit sa susunod na mga buwan ay moderno na, kundi gagamitin pa rin naman ang mga lumang jeep. Yan nating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Dagsana ang mga nagsisiuwiang biyahero sa Batangas Port matapos ang mahabang bakasyon noong holiday season. Kaugnay nito, patuloy pa rin ipinatutupad ang mahigpit na seguridad sa pier, maging ang pag-iinspeksyon sa mga barkong maglalayag. Mula sa Batangas, may report si Aris Silvestre live. Aris, hanggang ngayon ba marami pa ring pasahero sa Batangas Port? Patuloy pa rin ang pagdating ng mga pasahero sa Batangas Port mula sa mahabang bakasyon. At sa ngayon hindi pa naman dagsa ang pasahero dito sa Batangas Port. Pero ayon sa PCG Batangas Commander JCL, aasahan na nila ito sa mga susunod na araw ang pagdating ng mga pasahero sa Batangas Port. Sa tala ng Philippine Coast Guard, simula kaninang alas 12 ng hating gabi hanggang kaninang alas 6 ng umaga, umabot sa 7,828 ang outbound passenger hanggang habang 6,260 naman ang inbound passenger. Bukod aga sa pasahero at sa kanilang mga bagahe, mahigpit ding sinusuri ang roll-on, roll-off vessel na umabot sa 36 upang matiyak na maiwasan ang overloading.
Standard operating procedure po yan na kahit anong pong panahon, no? Lagi pong chine-check po ng ating mga inspectors bago po umalis at mag-react po yung barko, no? Both passengers and cargo, at of course, kailangan para maiwasan din natin yung excess passenger and the proper flashing ng mga cargos, in-ensure po natin yan para sa ligtas na paglalakbay ng mga barko po natin. Sa mga pasaherong bus na paluwas ng Metro Manila, wala namang kakulangan sa ngayon. Samantala aga ayon sa PCG, inaasahan na rin nila ang pagdating ng mga pasahero na darating at aalis sa Batangas Port. Aga bali sa Calapan Port, galing ang mga maraming pasahero na dumarating sa Batangas Port. At yan mo lang aking update. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Ari Silvestre. Mahigpit ang pagbabantay na ginagawa ngayon ng Anti-Human Trafficking Desk sa mga pantalan sa Masbate, kung saan hinahanapan ng identification card o ID ang mga menor de edad na pasahero na sasakay ng barko. Mula sa Masbate, ang detalye hatid ni Jerry Galicia, live. Jerry, papaano kapag walang naipakitang ID yung mga menor de edad na pasahero dyan sa Masbate Port? Sila ba ay pinapayagan pa rin na makasakay ng barko? Yes, Ella. Kung ipapunto pa dito ng Human Trafficking Department ng Provincial Social Welfare Development Office, ay dadalhin muna sa help desk o Human Trafficking Department upang ito ay tanungin. At kung mayroon naman kasamang adult o kamag-anak, ay ahanapan ng patunay kung ito ay relative ng isang menor de edad. Papatuloy ito ng Human Trafficking Department ng Provincial Social Welfare and Development sa susunod na linggo, pusod nga ng muling pagdagsa ng mga pasahero sa mga pantalan lalo na sa Masbate City Port. Alamin kung saan nanggaling ang munisipalidad ang isang menor de edad at kung may kasama naman na adult, hahanapan naman ng katunayan na relative o kamag-anak ang kasama nitong bata. Samantala sa tala ng Philippine Coast Guard, umabot na sa mahigit 2,000 pasahero ang umalis sa mga pantalan kahapon. Isa sa nakikitang dahilan ng mga otoridad ay sa pagbubukas muli o pagpapahintulot ng pamalang palalawigan na makabiyahe na papasok at palabas mga pampasaherong bus sa Isla Masbate. Kung dati sa mga private van na pumapasok sa Masbate sumasakay ng mga pasahero, ngayon mas marami ang bumibiyahe dahil sa mga pampasaherong bus. Magsasagawa naman ng pagkukulong sa mga porter at mga personal sa pantalan ang PSWDO at Human Trafficking Desk upang makatulong sa pag-monitor ng mga menor de edad na walang anumang dokumento na pangkaraniwan ay nare-recruit upang magtrabaho sa ibang mga lugar gaya sa Metro Manila at sa Bulacan. Yan ang balita mula natin sa Masbate. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Tumaas ng 30% ang basura sa lungsod ng Baguio nitong nagdaang holiday, bunsod na rin ng dami ng mga turista na nagbakasyon sa tinaguriang summer capital ng bansa. Mula sa Baguio City, may report si Grace Flores live. Grace, nahakot na ba yung mga basura at malinis na ba uli yung mga tourist destinations dyan sa Baguio? Yes, Aga, magandang tanghali. Maaga, mabilis at agad na nahakot ang mga basura, lalo na sa mga pangunahing pasyalan sa lungsod. Isa ito sa mga hinahangahan ng mga turista sa lungsod ang malinis na mga pasyalan sa Baguio sa kabila ng pagdagsa ng mga turista nitong nagdaang holiday season. Ayon kay City General Services Office Head, ang dami ng basura na naipon sa nitong December 25 at bagong taon ay lubhang lumaki ng higit 30% kumpara sa basurang naipon sa mga karaniwang araw sa lungsod. Iniulat ni GSO Officer Eugene Boyocan na mula sa normal na 180 to 200 tonelada ng residual waste na nakukolekta sa lungsod sa mga karaniwang araw ay tumaas ito sa 220 to 240 tonelada araw-araw mula December 21 hanggang December 30, 2023 na naobliga ang mga personnel na nakatalaga sa pagkolekta ng basura na magtrabaho ng doble. Ayon pa kay Boyocan, hiniling din ng lungsod sa operator ng sanitary landfill sa Sablan, Benguet na siguruhing bukas ang pasilidad sa panahon ng December 25 at bagong taon upang hindi matambak ang basura ng lungsod sa waste transfer station sa Baguio Dairy Farm. Talagang
malaki ang dinagdag ng basura natin. Kasi medyo mahaba-haba yung bakasyon at maraming activities na nangyari dito sa Baguio. So, yung dating tinatapon namin na almost 180 tons to 200, maabot kami ng 220 to 40. Sa peak talaga, umabot kami ng 240 tons na tinapon sa engineered sanitary landfill. Dagdag pa nito na may ilang hindi inaasang pagkaantala sa koleksyon sa mga barangay dahil sa trapiko na sanhi ng pagkaantala sa pagbabalik ng mga truck ng basura mula sa transfer station hanggang sa pick-up points. Sinabi nito na ang koleksyon ng basura sa iba't ibang barangay ay nag-umpisang mag-normalize noong December 31, 2023 dahil sa ang bilang ng mga bisitang umakyat sa Baguio ay nag-umpisa ng mabawasan. Nanawagan ang opisyal ng GSO sa mga residente sa kanilang lubos na pangunawa sa panahong may pagkaantala sa koleksyon ng basura dahil sa mga di maiiwasang pangyayari, ngunit siniguro sa mga tao na ang mga basurang dinadala sa pick-up points sa mga nakatakdang araw ng koleksyon ay magagawa. Sinabi pa ni Buyokan na ang residual waste sa iba't ibang barangay ay lubhang dumadami noong December 24 at 25, 2023 kung saan kailangang bumalik ang mga truck ng basura ng hanggang 4 na beses upang masigurong lahat ng basura ay nakolekta. Sinabi niya na ang mga paghakot ng residual waste ng lungsod ay siya pa ring pinakamabuting paraan laban sa isang seryosong problema ng basura sa lungsod habang ginagawa ng pamahalang lungsod ang realization ng plano nitong waste to energy plant malapit sa kasalukuyang transfer station. Sinabi niya na sa kaso ng biodegradable waste, parehong inilalagay ito sa kasalukuyang environmental recycling system habang ang recyclable waste ay kinokolekta ng mga volunteers na sumasama sa mga truck ng basura. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Flores. Nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ng 116 volcanic earthquakes sa Mount Bulusan. Nakakita rin ang bahagyang pamamaga sa dalisdis ng bulkan sa southwestern at southeastern portion nito. Para sa detalye ng balitang yan, ihahatid sa atin ni Ryan Salatandol live. Ryan, hanggang ngayon ba ay tuloy-tuloy pa rin ang naitatalang volcanic earthquake sa Mount Bulusan? Yes, Ella, tama ka dyan. Tuloy-tuloy pa rin ang mga naitatalang volcanic quake. Sa katunayan, nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ng 65 volcanic quakes sa pinakahuling tala ngayong araw. Ella, muling nagpaalala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS sa publiko sa pagpasok sa loob ng 4-kilometer radius danger zone sa Bulkang Bulusan sa Sorsogon na ipinagbabawal pa ito. Ito ay dahil sa pagtaas ng aktibidad ng bulkan ayon sa monitoring ng PHIVOLCS nitong mga nakaraang araw. Mula December 29, 2023 hanggang kahapon, nakapagtala ng 116 volcanic earthquakes ang PHIVOLCS at nakita rin ng ahensya ang bahagyang pamamaga sa dalisdis ng bulkan sa southwestern at southeastern portion ng Mount Bulusan. Nakikita rin ang mga moderate na degassing activity sa bunganga at mga ventilation ng bulkan. Gayunpaman, ang pagtaas ng aktibidad ng seismic at presyon sa bulkan ay maaaring magpahiwatig na ang proseso ng hydrothermal ay maaaring nagaganap sa ilalim ng bulkan na maaaring humantong sa pagsabog ng singaw sa alinman sa summit o ventilation ng bulkan. Samantalang nananatiling nakataas sa alert level 1 ang Bulkang Bulusan na nangangahulugan ng low level unrest na may mataas na tsansa sa phreatic eruption. Kaya naman nagpaalala din ang lokal na pamahalaan ng Sorsogon na limitahan ang mga aktibidad na mas malapit sa dalisdis ng Bulkang Bulusan. At yan muna ang pinaka-latest mula dito sa Bicol Region. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Ilang lugar sa Western Visayas ang nakararanas ng mahigit 7 oras na low voltage at total blackout dahil sa pag-shutdown ng mga coal power plant sa Panay.
Kabilang sa mga apektado ng blackout ang isla ng Panay, Negros, Guimaras, Capiz, Aklan at Antique. At para sa detalye, makibalita tayo kay Lalaine Moreno live. Lalaine, ibalik na ba ang supply ng kuryente dyan sa mga apektadong lugar? Aga na ibalik na ang supply ng kuryente sa ilang probinsya sa Western Visayas, pero particularly dito sa syudad ng Iloilo City ay mayroon pa ring lugar na wala pa ring supply ng kuryente dahil hanggang sa ngayon nga ay kulang pa ang supply ng kuryente na mula sa NGCP. Simula pa kahapon ng hapon, nakakaranas na ng low voltage hanggang total blackout ang mga probinsya sa Western Visayas. Kabilang sa mga apektado ng blackout ang isla ng Panay, Negros, Guimaras, Capiz, Aklan at Antique. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, nag-trip off o tumigil ang operasyon ng Panay Energy Development Corporation o PEDC Unit 1 alas 12 ng tanghali dahil sa internal issue. Bandang alas 2 ng hapon naman, nag-shutdown rin ang Panay Energy Development Corporation Unit 2, Pam Conception Power Corporation at iba pang power plant sa Panay Island sa hindi pa matukoy na dahilan. As of 10 p.m. kagabi, 4 lamang sa 13 power plants ang operational kaya hindi pa rin stable ang supply ng kuryente sa riyon. As of 10 a.m. ngayong umaga, 4 na planta pa ang hindi pa rin operational kaya kulang pa rin ang supply ng kuryente. Nangangailangan pa ng 135 megawatts ang NGCP para maging stable ang kuryente sa buong rehiyon. Kaya apektado na rin ang mga residente at negosyante. Dito sa Iloilo City, nagsara muna ang ilang mga water stations hanggang sa bumalik ang supply ng kuryente. Ang mga establishmento naman, kanya-kanyang gamit ng mga generator sets para tuloy pa rin ang kanilang operasyon. Samantala, pinagpapaliwanag naman ni Iloilo City Mayor Jeret Treñas ang NGCP sa nangyari. Sinuspindi ng alkalde ang pasok sa lahat ng level sa riyon ngayong araw. At bukas rin ay magkakaroon ng emergency meeting ang mga power sector, NGCP, DOE at local chief executive kasama si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Tinaasahan nga ng gobernador ay pauulakan ng mga power, mga concern sa power sector itong paanyaya ng gobernador upang alamin kung ano ang tunay na dahilan ng nangyaring blackout dito sa probinsya o dito sa buong riyon ng Western Visayas. And muna ating balita mula rito sa Iloilo City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Lalaine Moreno. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 14, versikulo 31 na nagsasabi, "Siyang pumipighati sa dukha ay humahamak sa may lalang sa kaniya, ngunit siyang naaawa sa mapagkailangan ay nagpaparangal sa kaniya." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.